Okay, so may I request everyone to please stand up and let us open our Bible in the book of Leviticus. Naku, matindi pala yung pag-uusapan natin ngayon. Leviticus chapter 6 verse number 12 to verse number 13. Okay, that is Leviticus chapter 6, yes, verse 12 to verse number 13. Again, the title of the message, Keep the Fire burning, keep the service going. Ayan. Leviticus chapter 6, nandiyan na po kayo? Amen. So, medyo mahirap hanapin yung Leviticus kasi ito yung bahagi ng Bible na nilalagpasan ng maraming mananampalataya. Genesis, maganda basahin, puro kwento. Ganon din ang Exodus. Pagdating ng Leviticus, puro batas. Nako, hindi nag-e-exist yan. Lumalagpas. Okay. Nalagpasan Deuteronomy kasi numbers nilalagpasan din. Okay. Leviticus chapter 6, nandiyan na po kayo. Okay. So, basahin na lamang po natin ang sabay-sabay. Ready? Read. And the fire upon the altar shall be burning in it. It shall not be put out. And the priest shall burn wood on it every morning, and lay the burnt offering in order upon it, and he shall burn thereon the fat of the peace offerings. The The fire fire shall shall be ever be burning upon upon the the altar. altar, It shall never go out. out. Yan. The fire shall burn on the altar. It will never go out. Let's pray po, Ama naming Diyos na dakila at makapangyarihan po sa lahat. Kami po'y nagpapasalamat sa umagang ito sa pagkakataon muli na makapangaral ng inyong salita, makapakinig po ng mensahe, at kami po'y mapaalalahanan muli, O Diyos, ng inyong pong salita patungkol po sa aming pag-ibig sa inyo, na hindi lamang ito seasonal, hindi lamang po ito kung kailan naming maisipan, kundi, O Diyos, help us to be consistent with our love for you, with our service and everything, O God. After all, you are the God who created the heaven and earth, and also the God who loved us, the God who gave His only begotten Son for our salvation. And I know, Lord, na maliit na bagay lang, O Diyos, na Ikaw po ay aming paglingkuran at magamit ang buhay po na ito para po sa inyo pong luwalhati. So once again, Lord, help us to be reminded, help us, Lord, to feast upon your word this morning. This is my prayer in Jesus' name. Amen and amen. So tayo po lahat ay makakaupo na po. Keep the fire burning. Keep the service going. Okay? Alam po ninyo, mga minamahal, pag pinag-usapan po natin yung apoy, kasi akala natin, pagka-apoy, impyerno, naku, impyerno yan, impyerno agad yan. Hindi po. No? In one verses of the scripture, ang sabi nga, our God is a consuming fire. Okay? And sino bang makakalimot kay Moses? Nung umakyat siya sa bundok, ang nakita niya is a burning bush, no, na hindi nako-consume. So pag pinag-usapan po natin ang fire sa Bible, hindi lang ito tungkol sa impyerno. Although, syempre, isa sa symbolism talaga ng apoy, yung judgment ng ating pong Panginoon. But there are a lot of symbolism of fire when we talk about the scripture. Fire symbolizes God's power, yung kapangyarihan ng Diyos. It also symbolizes God's presence. And also it symbolizes God's purity. 'Di ba? Kasi nga, kung ikaw ay blacksmith, 'di ba, kapag kaya na yung naggumagawa sila ng mga sandata o ng mga kagamitan at sinasalang po sa apoy yung metal, nagiging mas dalisa yung metal. Okay? Nawawala yung mga impurities. Kaya nga ang sabi, paano mo daw malalaman kapag yung gold okay na? No, ang sagot nung yung nagre-refine ng gold, kapag daw nakikita na natin yung mukha natin dun sa gold. Ganun daw yun, no? Parang same is true sa buhay ng isang mananampalataya. Paano mo daw masasabi na ikaw ay okay na bilang isang mananampalataya kapag nakikita mo na ang mukha ni Kristo sa buhay ng mga kapatid natin, no? Ng mga mananampalataya. Pag nagre-reflect na yung luwalhati ng Diyos sa atin. Kaya nga ang paglago, walang hinto yan, walang tigil yan. Patuloy tayong nire-refine ng ating pong Panginoon. And I will not forget na nung sila po ay nagwa-wander doon sa wilderness para hindi sila lamigin. Anong nangyari? 'Di ba sinusubaybayan sila nung pillar of fire kapag kagabi na nagsisilbing liwanag at init ng mga Israelite nung panahon po na yon. Kaya when we talk about fire in the scripture, hindi lang siya tungkol sa impyerno. Okay? Kasali po dyan ang presensya ng Panginoon, ang kapangyarihan ng Panginoon, at yung pagdadalisay ng Diyos sa ating pong buhay.
Kaya nga po, ang fire ay sumisimbolo rin sa init ng ating paglilingkod. Okay? Kaya dito po sa Leviticus chapter number 6, binasa po natin, nung unang panahon merong tabernakulo, at yung unang furniture sa tabernacle, yung tinatawag na ano, yung altar. Okay? Hindi yan yung altar of incense, ang tawag diyan yung brazen altar, na kung saan diyan nila sinusunog o sinasacrifice yung mga hayop para po sa kanila pong mga kasalanan. At ang utos ng Diyos na hindi mawawala dapat yung apoy dyan, it will keep on burning. Okay, magtutuloy-tuloy lang. And it is the responsibility of the priest. Now, it is a responsibility of the priest na maglagay ng mga kahoy para hindi mawala yung apoy po na yon, no, mga minamahal. It symbolizes our fire in our service, na ang nais po ng Diyos, hindi mawala yung apoy at ang init natin sa paglilingkod. Okay? Pero alam po ninyo, aamin na ako. Ano po yun? Di ba may mga bahagi din sa buhay natin na tayo po'y nanlalamig sa paglilingkod? Totoo yan. Hindi lamang po mga iilang mananampalataya ang nakakaranas niyan. May mga kapastoran na nakakaranas niyan. At sabi ko nga, aamin na ako. No, pati po ako nakakaranas ng season sa aking buhay na tila baga tayo po'y nanlalamig sa ating pong pananampalataya. At hindi ka nag-iisa. No? In the book of Jeremiah, chapter number 20, pag binasa po ninyo yan, from verse number 1 to verse number 9, Jeremiah was so faithful in God. Okay? Kahit walang nasa-save during his ministry, kahit walang nananampalataya, kahit walang naniniwala, okay? Iba yung nag-share ka ng gospel tapos walang pumansin sa'yo, pero yung nag-share ka ng gospel tapos pinagtawanan ka pa. Okay? And that's what happened to Jeremiah. Okay? Jeremiah is faithfully preaching the word of God. Ni-remind niya yung mga tao patungkol sa judgment ng Panginoon. And when you read Jeremiah chapter 20, verse number 9, nung nakarating kay Pashur, yung mensahe ng Diyos na galing kay Jeremiah, what Pashur did, pinakulong niya si Jeremiah, ginawa niyang living spectacle, pinagtawanan, kinutya, talagang sinabihan ng kung ano-ano, hinayaang pagtawanan ng mga tao. And take note, okay? Pashur is a priest. Therefore, ang expectation ng mga kapatid, si Pashur sana yung tutulong kay Jeremiah para maipaliwanag ang salita ng Diyos. However, hindi ganun ang nangyari. Si Pashur, which is the priest during those time, ang naging sanhi pa ng discouragement kay Jeremiah. Kaya ang sabi niya on Jeremiah chapter 20, verse number 9, pakiblash nga ako bro, Jeremiah chapter 20, verse number 9, after what happened, okay, umpisa mo verse 7, umpisa mo verse number 7, after everything that happened, Jeremiah chapter 20, verse number 7, after everything that happened, pagkatapos siyang maikulong, makalaya, pagtawanan, kutsain, maging parang dinadaan-daanan siya ng mga tao upang kutsain at pagtawanan. Ang sabi ni Jeremiah, on verse number 20, verse number 7, O Lord, Thou hast deceived me, and I was deceived. Okay? Hindi ba may ganyan din tayong pakiramdam na pinagbibintangan natin ng Panginoon, Lord, pambihira ka naman. Akala ko kapag sumunod ako sa iyo, pagpapala ang katumbas niyan. Okay? Makakamit ko ang pagpapala na galing sa iyo. Pero bakit ganon? I am in derision daily. Everyone mock at me. Thou art stronger than I and has prevailed. I am in derision daily. Everyone mock at me. Lahat sila kinukutya ako, Diyos. On verse number 8, Look at the heart of Jeremiah on these passages. For since I spake, I cried out. I cried violence and spoil, because the word of the Lord was a made reproach unto me, and a derision daily. Look at what happened. Lord, bakit ganon? Simula nung nagsalita ako, simula naman nung naglingkod ako sa'yo, bakit naman ganon? Puro discouragement na lang, puro pangihina na lang, puro problema na lang. Ito ba ang bunga ng paglilingkod ko sa'yo? At yung mga tao na aking inaasahan na makapag-i-encourage sana sa akin, because Pashur is a priest, on verse number 1, Pashur is a priest, yung mga tao na ine-expect ko na magiging katuwang ko sana sa paglilingkod is the very same people na nagda-down pa sa akin. So Lord, is this the product? It is the fruit? Is this the reward of serving you? Parang pakiramdam ni Jeremiah, wait. Na-scam ata ako. Sinasabi niya.
Okay? Lord, thou hast deceived me. Imagine that, Lord, niloko mo ako. Thou hast deceived me. At eto ako, nagpaloko naman ako sa iyo. Everyone mock at me. Kaya on verse number 9, nagkaroon siya ng conclusion. On verse number 9, look at this. Umabot siya dun sa punto na ang sabi niya sa kanyang sarili, then I said, I will not make mention of him, nor speak anymore in his name. Sabi ni Jeremiah, pambihira, tigilan na yung pagcha-church na yan. Tigilan na yung paglilingkod na yan. Kung gayon naman yung dating init ko sa pananampalataya, panlalamig naman at pagtatawanan ng resulta, itigil na yan. Okay? He come to a point in his life na gusto na niyang mag-quit. Gusto na niyang ininto. Parang sabi niya, it's better for me to become an ordinary person. Okay? Mukhang hindi yata pagiging propeta ang panawagan ko. Mukhang hindi yata pagiging faithful ang para sa akin. Mabuti pa yung iba eh. Eh, kahit hindi sila faithful, okay lang eh. Parang may ganun na siyang mentality. Tigilan na yan. Hindi na ako mangangaral pa. I will not make mention of him, nor speak anymore in his name. Kaya nga mga kapatid, have you come to a point in your life na sa tinagal-tagal na nating naglilingkod, di ba? Para bagang yung nangyayari sa buhay natin, paikot-ikot na lamang, pare-pareho na lamang, at naisip natin, Lord, is this the reward? Is this the fruit of my service to you? Yung ako'y pinagtatawanan, yun ako'y minamaliit, nung ako'y ginagawa ng hindi maganda, is this the product of serving you? Jeremiah felt that way. I felt that way. Okay? Hindi tayo exempted dyan. Pero look at this. Tinuloy ba niya yung pagkukwit niya? Hindi. Bakit? Kasi may apoy ng salita ng Diyos na nananatili sa kanyang puso. Amen. Look at this. But His word was in mine heart as a burning fire shut up in my bones, and I was weary with forbearing, and I could not stay. Okay? Imagine that na mga kapatid, gusto na niya mag-quit, gusto niya nang huminto, gusto na niya nang tumigil, pero hindi niya itinuloy. Bakit daw? Kasi ang salita ng Diyos, hinalintulad niya sa naglalagablab na apoy na nakakulong sa kanyang mga buto. Lord, magpipreach na ako ulit. Mas nakakapagod hindi mag-preach. Mas nakakapagod, pigilan yung conviction. Lord, napapagod na ako sa mga taong kumukutya at tumatawa sa akin. Ititigil ko na yung pag-church na yan. Pero mas nakakapagod palang hindi mag-church dahil mas kailangan kita, O Panginoon. May salita ng Diyos eh. May salita ng Diyos, mga kapatid, na naitanim sa kanyang puso. Kaya pala importante yung magtanim ka lang na magtanim ng salita ng Diyos and let God convict the person. Kaya hindi natin trabaho mag-convict eh. Yes. Ang trabaho natin magtanim. Amen. Pero kapag yan nataniman talaga ng salita ng Diyos, kita mo, ang salita ng Diyos mismo ang kumilos upang siya'y magpatuloy sa kanya pong paglilingkod. So this morning, pag-uusapan po natin yung mga apoy na yan. Inuna ko na si Jeremiah, okay? Sunod, pag-uusapan natin yung apoy sa altar, at pag-uusapan din natin yung tinatawag na strange fire sa Leviticus chapter number 10. Okay? So pag-usapan po natin, no, mga minamahal, sabi ko nga, there are moments in our life na parang katulad tayo ni Jeremiah, we wanted to quit. Okay? We wanted to stop. Sabi ko nga, pwede namang magpahinga, pero huwag kang mag-quit. Huwag mong iwanan ang gawain ng Diyos. Huwag natin iwanan ang paglilingkod. Huwag natin iwanan, huwag natin lisanin ng Panginoon. At sa usapin ng pagpapahinga, ang sabi nga ng Bible, come unto me, ye that labor and heavy laden, sabi ni Jesus Christ. And what will happen? And I will give you rest. Ang tunay na kapahingahan, hindi natin makikita sa paglayo sa Panginoon. Ang kapahingahan, matatagpuan natin sa paglapit natin sa Kanya. Amen. Okay? And that is why sa oras ng panghihina, tanungin natin sarili natin, nagdi-devotion pa ba ako? Nagbabasa pa ba ako ng Biblia? Nakikinig pa ba ako ng salita ng Diyos? Kasi ang kalakasan, hindi natin matatagpuan, mga kapatid, sa paglayo sa Kanya. Hindi ka lalakas, hindi ka lalong iinit. Hindi po ba? Kung gusto nating uminit muli sa ating paglilingkod, mas lalo tayong lumapit kay Jesus. Amen. Okay? So pag-usapan po natin ang mga punto po na ito for us to be reminded, paano nga ba tayo magpapatuloy o paano nga ba magpatuloy na magniningas yung apoy natin sa paglilingkod.
Number 1 po natin, the fire on the altar, on Leviticus chapter 6, verse number 12 to verse number 13. So again, yung fire po na ito, makikita po ninyo dun sa unang furniture sa tabernacle. Nasa labas po iyan. At dun sila nag-aalay po ng hayop. At ang utos po ng Diyos, wag na wag niyong papatayin yung apoy na yan ha. Trabaho ng priest every morning na palitan yung kahoy para yung apoy patuloy na magningas, patuloy na magliyab. Okay? Pero I want you to understand na yung apoy po na yon una nang nanggaling sa Diyos. It is a fire that comes from God. Okay? I want you to understand, if we have a spiritual altar here, kung meron man po tayong spiritual na altar na kung saan dun tayo lumalapit sa Diyos upang tayo po'y manalangin, I want you to know na ang apoy na yan, una nang nanggaling sa Diyos. Amen. It is not self-manufactured. Okay? Hindi yan tayo yung mismo, tayo yung nagningas ng apoy. No, it comes from God. God is the source. So when we ask ourselves, kanino ba galing yung devotion? Kanino ba galing yung dedication ko? Kanino ba galing yung pagnanais ko na maglingkod sa Diyos? Galing dapat sa Panginoon. Amen. Kasi mahirap nga namang maglingkod kung yung apoy natin galing mismo sa atin, pagpapanggap lang. Hindi po ba? Hindi, mag-church ako, baka kasi sabihin ni pastor, self-manufactured. Okay? Mag-church ako, baka kasi magalit si self-manufactured. Okay? We have to understand that this fire comes from God. Kaya maraming mananampalataya ang naglalamig kasi we thought that fire comes from with us. Galing sa atin yung apoy eh. Okay? Akala natin it is by our own strength. Dahil magaling tayo, matalino tayo, gwapo tayo, and so on and so on. Pero we have to recognize that this fire comes from God. Okay? But though this fire comes from God, ang sabi po ng Leviticus chapter 6, it is the duty of the priest, no, to burn wood on it every morning. Para hindi daw mawala yung apoy. Bagamat yung apoy galing sa Diyos, pero responsibilidad ng mga saserdote, okay, na maglagay ng kahoy. Kaya anong sinisimbolo ng mga kahoy na yon? Sinisimbolo ng kahoy na yon, ng mga kapatid, yung sariling pagnanais ng tao. Alright? It symbolizes our own devotion. It symbolizes our own attentiveness to the Word of God. Kasi paano ka nga naman magniningas, mga minamahal, kung tamad tayong mag-aral ng salita ng Diyos? Okay? So yung effort ng pagbabasa, yung effort ng pakikinig, yun yung mga spiritual wood natin para malagyan ng gatong yung apoy na nanggagaling sa Diyos. Kasi bagamat may apoy nga na nanggaling sa Diyos, iniligtas ka nga niya para magkaroon tayo ng desire, di ba? Para maglingkod sa Kanya. Pero kung hindi natin niningasan, no, mga minamahal, kung hindi rin natin aalagaan yung personal nating relationship sa Kanya, manlalamig at manlalamig ka talaga. Hindi po ba? So, those words symbolizes our own attentiveness. Every morning, discipline, kapatid. Every morning. Okay? It takes discipline for maturity. Kaya tayo nawawalan ng ningas, no, mga minamahal, kasi nawawalan tayo ng disiplina. Tama po. Hindi natin naaalagaan ang ating pag-aaral ng salita ng Diyos na kahit sa pakikinig ng preaching, no, yung ano kaya ngayon sale ngayon sa Shopee, mga gano'n, 777. Ano kaya yung mga bagong, yung mga latest vlog ngayon, ni ganyan. Masyado tayong preoccupied ng mga bagay-bagay. We have to be attentive. Ang sabi nga rito, every morning, we have to be disciplined, kapatid. We have to be disciplined. Okay? Sometimes, no, kapag mauna pa nating nakukuha yung ating mga cellphone, yung ating mga gadgets, and we feed ourselves with this information. Yes. Okay? Minsan nalilibang tayo, no, mga minamahal. Gumugugol na tayo ng maghapon sa panonood ng Netflix, sa panonood ng mga kung ano-ano. Pastor, kasalanan po ba yon? Depende dun sa anong uri ng pinapanood mo at depende kung nawawalan na tayo ng disiplina at hindi na natin nagagawa yung mga bagay na nais ng Diyos. Amen. Okay? Kahit yung paghaplos sa Facebook kung gumugugol ka na dyan, pambihira, maghapon, magdamag at nakakalimutan na natin yung relasyon natin sa Diyos, nagiging kasalanan siya, hindi po ba? Amen. So we have to be attentive.
We have to discipline ourselves. Okay? Kasi para tumagal tayo sa paglilingkod, mga minamahal, kinakailangan mag-develop tayo ng mga godly habit. Okay? Magbasa. Kung di mo kayang magbasa, praise the Lord, may mga audio Bible na. Okay? Pwede yon. Ang ginagawa ko nga, nagre-record ako eh. Ginagawa ko na ngayon, nagre-record ako para ako naririnig ko yung sarili ko kapag nagbabasa ako. Gusto nyo marinig? Para lang bigyan kayo ng idea, no mga kapatid. Ganito ginagawa ko ilang linggo na, simula nung pinahiram sa akin to ni Sister M. Tingnan mo. Ganyang ginagawa ko, Brad. Kaya, Haggai chapter 1. oh, In the second year of Darius the ganyan ang king, ginagawa ko in the ngayon. 6th month, in the first day of the month, Oh. came the word of Praise the Lord, nagsimula ako sa Malakay, paakyat. Oh, kasi lagi ko na nababasa yung Genesis eh. Oh, ginawa ko, nagsimula ako sa Malakay, paakyat, pa ganun. Oh, okay, we have to develop godly habit. Kinakailangan sawayin mo yung sarili mo eh. Kasi kapag ka nalibang ka, no, mga kapatid, napabayaan mo yung pag-aaral mo ng salita ng Diyos, diyan nagsisimula yung panlalamig natin sa Kanya. Simpleng bagay, hindi po ba? Simpleng bagay. Kapag inasa lang natin sa church, yung Sunday after Sunday, yung feeding natin, nakakapanghina. Kapatid, nakakapanghina. Okay? Our public worship is not a substitute for our private devotion. It goes hand in hand, mga kapatid. Okay? Look at this. Ano sabi po ng Bible? Do not allow the fire to be extinguished. Huwag mong pababayaan. Ang sabi po ng verse number 13, okay? The fire shall be burning upon the altar. It shall never go out. Wag na wag mong pababayaang mamatay yung apoy na galing sa Diyos. Kaya ang sabi po ng Bible, quench not the Holy Spirit of God. Okay? Anong pinagkaiba ng quench sa grieve? Yung grieve, may ginagawa ka na hindi nais ng Diyos. Kaya ang Panginoon, ang banal na Espiritu, nagdadalamhati sa puso ng isang mananampalataya. Bakit? Kasi gumagawa siya ng mga bagay at nag-iisip siya o nag-e-entertain siya ng mga bagay na hindi kaaya-aya sa Diyos. And because of that, the Holy Spirit is grieved. Ano naman po yung quench? Yung quench na mga kapatid, may nais ipagawa sa iyo ang Panginoon, pero pinipigilan natin. Okay? Pagka sinabi mong quench, di ba? Parang quench the thirst. Yung naglalagablab, yung nagniningas, tapos bigla mong binuhusan ng malamig na tubig. That's why the Bible says, quench not the Holy Spirit of God. Hayaan natin yung ating mga sarili na magliyab, na mag-apoy, alang-alang sa Panginoon. Again, spiritually speaking. Okay? Huwag nating i-quench, huwag nating pigilan ang gawa ng Diyos sa ating mga buhay. Okay? And there are times, di ba, we are being convicted of our sin. Okay? Huwag natin i-quench ang banal na Espiritu. Magpasakop po tayo sa Kanya. Okay? Magpasakop po tayo sa Kanya. And this fire on the altar, it symbolizes our service to God. Okay? Look at this. Hindi niya sinabi, magsindi ka ng fire and that is okay. Seasonal lang. No. It should be continuous. Consistent. Tuloy-tuloy. Therefore, in our application sa buhay po natin, wala dapat punto sa buhay natin, no mga kapatid, natitigil tayo sa paglilingkod. Okay? At ang paglilingkod natin, hindi pwedeng seasonal lang. Hindi pwedeng kung kailan mo lang maisipan, magsisimba ako, bakit? Birthday ko ngayon. Okay? Ang tawag na ABC. Anniversary, birthday, saka Christmas. Okay? Kristyanong ABC. We don't do that. Okay? As much as possible na mga minamahal, we should be consistent in our service sa Panginoon. Because God is consistent. Hindi ako, pastor, consistent ako eh. Consistent ako sa inconsistency ko. Parang kakaiba yun na. Kung may maipagmamayabang man ako, I am very consistent with my inconsistency. Pambihira. Antindi? Okay, we have to be consistent. Tuloy-tuloy, hindi siya seasonal. Hindi yung kung kailan lang natin maisipan. Kaya nga, serving God, it takes discipline, kapatid. It takes discipline.
Okay? Number 2, let us beware of the strange fire. On our chapter 2, no, let us beware of the strange fire. On Leviticus chapter 10, verse 1 to verse number 2, there is an interesting na nangyari po diyan. Okay? So si Aaron, siya yung high priest. Siya yung high priest, no? Tapos yung mga anak niyang lalaki, yung sa pamilya niya, ang tawag po doon, mga priest. Okay? And merong dalawang anak si Aaron, si Nadab and Abihu. And according to Leviticus chapter number 10, verse 1 to verse number 2, these sons of Aaron were killed by God Himself. Pinatay talaga ng Diyos si Nadab and Abihu. Why is that, Pastor? Because according dito, Nadab and Abihu offered a strange fire for God. Okay? They offered strange fire. Look at this. On verse number 1, chapter 10. And Nadab and Abihu, the sons of Aaron, took either of them his censer, and put fire therein, and put incense thereon, and offered strange fire before the Lord, which he commanded them not. And there went out fire from the Lord, and devoured them, and they died before the Lord. Okay? So, there are a lot of interpretation kung ano yung tinutukoy na strange fire dito. Okay? Kung ano yung nature ng strange fire and so on. Okay? Pero, upon careful examination, ang nakalagay lang dito, hindi siya commanded ng Diyos. Bakit? Kasi nga, meron ng fire na Diyos mismo ang nagbigay as already stated earlier. No? Hindi inuutos sa atin ng Diyos na mag-manufacture ng sarili nating apoy. Because there is already a fire na galing sa Kanya. Pero ang ginawa ni Abihu, ni Nadab and Abihu, nag-offer sila, nag-generate sila ng ibang source of fire, which the Lord commanded them not. And what happened? The Lord killed them right then and there. Okay? Kinuha sila ng Panginoon. What are the lessons that we can learn sa bagay po na ito? Tulad niya po ng sinabi ko sa kanina, dapat ang apoy ng isang mananampalataya galing sa Diyos. Yung init natin sa paglilingkod, galing sa Diyos. Hindi siya self-manufactured. Okay? And did you know, in our modern time, no, marami ng substitute na ginagawa ang mga kapastoran, ang mga mananampalataya, ang mga iglesia natin, para palitan yung apoy na nanggagaling sa Diyos. Look at this. Para dumami ang miyembro, anong gagawin? Maglalagay sila ng mga rock and roll music para daw mahikayat yung youth. Again, these are strange fires. Bakit? Hindi siya galing sa Diyos eh. If you want to share the Lord Jesus Christ, share the Jesus of the Bible. Okay? Hindi natin kinakailangang mag-imbento ng another Jesus. Okay? Yung Jesus that is appealing to the youth, Jesus that appealing to the modern day society. We have to worship the Jesus as it is presented in the Scripture. Okay? Kasi pagka ganun na nangyayari, we are offering a strange fire to God. Okay? Ngayon, marami ng mga styles, marami ng mga strategies para ang tao lumapit sa Diyos. I'm telling you, kung lalapit ang tao sa Diyos sa pamamagitan ng mga bagay na hindi gospel, mga kapatid, yung paglapit nila, mali. Walang kwenta. They should understand the gospel. Okay? They have to understand that the Lord Jesus Christ really died for them. Okay? Para sa katubusan natin sa ating mga pagkakasala. Pero if we will try to, alam mo yun, soften down, kung gawin nating malabnaw ang salita ng Panginoon para lang maging katanggap-tanggap sa mga tao, we are not presenting the biblical Jesus. Okay? At kung merong init man, kapatid, kung meron mang init na mapuproduce doon, hindi siya init na galing sa Diyos mismo. Okay? The last time I was watching the news, pambira, meron na palang yung LGBTQ Christian Church. Okay? Nagkakasal pa. I'm telling you, we should present the biblical Jesus and not the Jesus that is appealing to the flesh. That is the wrong Jesus. Hindi porke may Jesus, Jesus na talaga ng Bible. At ang nakakalungkot doon, kapag yung Jesus na yon ang tinanggap ng tao bilang tagapagligtas, they are not saved. Hindi pa rin sila ligtas. Bakit
Tinanggap nilang kaligtasan galing sa peking Jesus, kapatid. Nakakalungkot. Paano yung pastor? Paano maliligtas ang tao? Lumapit tayo, Panginoong Kristo. Hindi po ba yung babae na nahuli sa pangangalon niya? Anong sabi ng Panginoon? Hindi kita babatuhin, but sin no more. Yun ang sabi ng Panginoong Kristo. Wala namang kasalanan ang hindi kayang patawarin ng Panginoon. Okay? Pero, ang nais din ng Diyos, kapag tayo lumapit sa Kanya, unti-unti tayong mabago ayon sa salita ng Panginoon. Okay? Ang nangyayari kasi ngayon, si Jesus na ang nag-a-adjust sa mundo. Yun ang nangyayari ngayon. Okay? Imbes na tayo ang mag-adjust kay Jesus, yung Jesus na ang nag-a-adjust sa mundo. Okay? Kaya nga, there are a lot of churches, there are a lot of quote-unquote Christian. But the question is, do they really accept the biblical Jesus? Okay? Same is true with this strange fire, kapatid. Same is true with this strange fire. Okay? We have to be very, very careful not to produce our own fire for God. Okay? Anong kinakailangan natin? Para umattend yung kapatid, kinakailangan makilala niya si Jesus. Maunawaan niya yung gospel, kapatid. No, while it is true na meron tayong mga friendship Sunday, di ba, meron tayong mga evangelistic meeting, hindi ko sinasabing masama ang style, kapatid. Pero wala dapat substitute kay Jesus. Meron tayong pinupuntahan, mga soul winning natin. Nagdadala tayo kahit paano, mga biskwit, pero baka kung makilala nilang tagapagligtas yung biskwit. Ginagamit lang natin yung biskwit to present the Lord Jesus Christ. Para makinig sila, ganun din sa mga bata. Pinapaunawa natin si Jesus kasi si Jesus ang nagliligtas, kapatid. Pero kapag kinompromise na natin yung truth for the sake of convenience, doon nagkakaroon ng strange fire sa mga iglesia po natin sa oras po na ito. Beware of strange fire, doing something that God did not command. Yun na nakalulungkot. Kasi ang sabi rito, hindi naman inutos ng Diyos pero ginawa nila. Hindi initiative ang tawag dyan. Pero hindi naman inuutos ng Diyos pero ginawa nila. Hindi, pastor, baka may initiative lang, may pagkukusa. Hindi po. Ang tawag po dyan, disregard to God's authority. Kasi parang sinasabi ni Nadab and Abihu, Lord, mas magaling ako sa'yo. Kulang yung binigay mong apoy, gagawa kami ng bago. Hindi initiative ang tawag dyan. Ang tawag dyan, disregarding God's authority. And that is why, napahamak sila ng mga kapatid. So yun din ang pakatatandaan natin when we talk about fire of service. Our fire dapat galing sa Diyos. Yung paglilingkod, yung init natin, dapat Panginoon ang motivasyon natin. Tama dapat yung motibo natin sa paglilingkod sa Panginoon. Mag-a-attend ako ng church, bakit may crush ako dyan? Sino ba yung gusto mong durugin? Kasi crush Diba? Kaya ako magsisimba dyan kasi talagang nagagandahan ako kay sister o kaya gagapuhan ako kay brother Hindi dapat ganun ang motibasyon natin sa paglilingkod. Naglilingkod tayo dahil mahal natin ang Panginoon. So that is number 1. Number 2. Number 1, fire on the altar. That's number 1. We talk about the fire on the altar. Number 2, beware of strange fires. Beware. Baka ako naglilingkod tayo pero mali yung ating motibo. Baka ako nagpapatuloy lang siya hanggat nandiyan si sister. O kaya hanggat nandiyan si brother. O kaya hanggat may tao siyang tinitingnan. Pero dapat lagi tayong nakatingin sa ating Panginoon. And number 3, let us talk about fire from within. Fire from within. And this is what Jeremiah has sa kanya pong buhay. Ito yung meron si Jeremiah. Remembering the story, nais na ni Jeremiah na huminto. Nais na niyang tumigil sa paglilingkod. Nais na niyang iwanan ng ministeryo ng pangangaral ng salita ng Diyos dahil dun sa bigat ng lahat ng kanyang napagdaanan. And sometimes, nakakadagdag pa if you have certain expectation with people. Ganun si Jeremiah He has certain expectation with people. Brad, i-flash mo Jeremiah chapter 20, verse number 1. Jeremiah chapter 20, verse number 1. Paki-flash nga ako. Now, look at this. Pashur, the sons of Immer, the priests, the priest who was also chief governor in the house of the Lord,
heard that Jeremiah prophesies these things. Verse number 2. Then Pashur smote Jeremiah the prophet and put him in what? In stocks that were in the high gate of Benjamin, which was by the house of the Lord. Next. Then it came to pass on that tomorrow that Pashur brought forth Jeremiah out of the stocks, then said to Jeremiah unto him, the Lord hath not called thy name Pashur, but Magor Mishaib. So look at that. So Jeremiah has a certain expectation. Bakit? Pashur is a priest. And hindi lang siya basta priest. He is the governor of the law of the house of the Lord. Okay? Siya yung leader talaga eh. So Jeremiah has a certain expectation. Kung may makakatuwang man sana tayo sa gawain, yun sana yung mga kapwa nating lingkod. That is what Jeremiah is expecting. Pero anong nangyari? Ikinulong siya, tapos pinakawalan, ginawa siyang human spectacle. Okay? Ibinalaranda siya sa mga tao, hey, this is what will happen to you. Okay? If you will preach against me, this will what happen to you. Ipinahiya si Jeremiah sa madla. Pinakita siya dun sa gate of the city. Oh, this is Jeremiah. This will what happened kapag kayo sumaway sa akin. Imagine that. So Jeremiah was very discouraged. He was very discouraged. And yun yung makikita natin sa verse number 7 na sinabi niya, Lord, pambira ka naman, naglilingkod ako. Is this the price of serving you? Is this the price of faithfully preaching your word? Naging katatawanan ako. Kinutya-kutya ako. Ipinahiya ako. Nawalan ako ng dignidad. Lord, ito ba talaga yon? And then according nga doon sa binasa natin, umabot na rin sa punto na he wanted to stop. He wanted to quit altogether. Tigilan na yung pagcha-church na yan. Tigilan na yung pagpipreach na yan. Tigilan na yung mga bagay na yan. Pero hindi niya inihinto. Nasaway niya yung sarili niya. Why? Because there is a fire from within. There is a word of God na nakatanim sa puso ni Jeremiah na hindi hinayaan na siya pa'y huminto at tumigil sa paglilingkod. Amen. Look at this, no, mga kapatid. When we talk about fire from within, ang sabi po niya, then I said, I will not make mention of him, nor speak any more in his name. But his word was in mine heart as a burning fire shut up in my bones. Look at this. And I was weary with forbearing, and I could not stay. Kapatid, di ba sometimes nanlalamig tayo sa paglilingkod? There are times, okay, nakakapagod, we are physically drained, sometimes we are emotionally stressed. Okay? May mga pagkakataon, hindi tayo nakakatulog. And sometimes, you expect that the church would be your resting place, be your comfort zone. Pero there are moments na, minsan, dun pa tayo nai-stress sa church. Nakikita ako si kapatid, nai-stress talaga ako eh. May mga ganong klaseng pagkakataon na you expect the church to be your comfort zone. And wala namang masama mag-expect ng ganon eh. Kasi yun naman talaga dapat. Ang idea ko nga, 7 days or 6 days tayong nagtatrabaho, pagdating mo sa church, makakahanap ka ng kapahingahan, ng rest. Pero hindi palaging ganun. Especially pag mahal mo ang Diyos. At tas nai-stress ka dahil nakikita mo na hindi natutupad ang kalooban ng Panginoon. Yun ang magandang stress. Pero yung nai-stress ka lang dahil sa mukha ng kapatid, pampirang mukha yan, nakaka-stress naman. Yun ang maling stress. Hindi po ba? But here, look at this. Jeremiah experienced the same thing. Kung tumingin lang si Jeremiah sa tao, kay Pashur, dun sa priest, the head priest, kung tumingin lang si Jeremiah dun sa priest, sabihin na natin sa pastor, wala na, nag-quit na si Jeremiah. Pero hindi, mas makapangyarihan yung salita ng Diyos na nakatanim sa kanyang puso. Mas malakas, mas malalim, mas makapangyarihan. Kaya pala maganda ng mga kapatid, i-saturate natin or i-immerse natin ang ating mga sarili sa salita ng Panginoon. Ang sarap siguro ng ganong klaseng strength na hindi ka na basta matotosto and pro ng kung ano-ano mang mga bagay na nakikita mo. Bagkos, kahit ano man ang mangyari sa kapaligiran, you still focus on the Word of God. Amen. You still focus
on God, you're still looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Ang sarap sigurong magkaroon ng ganong klaseng maturity na wala ka ng pakialam sa iisipin ng ibang tao, na wala ka ng pakialam sa sasabihin nila na basta ako, naglilingkod ako sa Panginoon. You say what you want, bahala ka sa buhay mo, pero ako, tuloy lang ako sa paglilingkod. Ang sarap ng ganong klaseng maturity. Okay? There is strength on that. No, na hindi ka na nakabase sa sasabihin or hindi sasabihin ng iba. Kaya na whatever your ano mo yun. Ang sarap ng ganun. I experienced that. Bakit ganito? Bakit ano nangyari? Ganyan. May nagtanong sa akin ng ganun din. And then, wag mo na ikwento, sabi sa akin ni Pastor, wag mo na ikwento. Kilala naman kita. Yun ang sabi niya. Okay? Ang sarap ng ganun, no, mga kapatid, that you have a strength na kung ano man yung sasabihin ng mga tao, wala kang pakialam. No, you're not defined with other people's perspective. Kasi alam mo, kilala mo yung sarili mo na naglilingkod ka sa Panginoon. Okay? And that's what happened to Jeremiah. Kahit anong sabihin ni Pastor, kahit pagtawanan nyo ko, kahit kutsa-kutsain nyo ko, kahit sabihan mo akong attorney, kapag ako maganda bihis ko, it doesn't matter to me. Tuloy lang ako sa paglilingkod. Okay? That is fire from within. At yung fire natin sa paglilingkod, dyan magsisimula eh. Hindi po ba? Bago ka maipamalas yung fire in the altar, kinakailangan meron muna tayong fire from within. Kinakailangan magliwanag muna tayo, mag-apoy muna tayo, magningas muna tayo sa kalooban natin bago tayo magningas sa paglilingkod. Hindi mo pwedeng pagbalik ta rin eh. Kasi look at this, kapag faithful ka na nagsaserve, pero hindi maayos relationship mo sa Panginoon, nakakalungkot din eh. Hindi po ba? Magaling ka mangaral, pero sira naman yung relationship mo sa Diyos. Magaling ka umawit, pero wasak naman yung relationship mo sa Diyos. Hindi ka rin magiging masaya eh. Okay? So our fire should start from within. Maayos dapat muna yung ugnayan natin sa Panginoon. Nananalangin ka muna, nagdi-devotion ka, nag-aaral ka ng salita ng Diyos, nagiging honest ka sa Panginoon, inaalagaan muna natin yung ating private devotion. And I'm telling you, private devotion will eventually lead you to public manifestation. Pero pangit, pag binaliktad natin dun lang tayo sa public magaling, pero sira naman yung pampribado nating buhay. Okay? A lot of people, they care more about their reputation. Anong sasabihin ng iba? Anong sasabihin ng iba? I'm telling you, alagaan mo yung karakter mo, susunod yung reputasyon mo. Okay? Ano yung karakter? Yung kung sino ka talaga. Alagaan mo muna yon. If you have a good character, may nakatingin o walang nakatingin, your reputation will follow eventually. Sarap ng ganun, yung kahit pinagbibintangan ka pero wala kang kinakailangan ipagpaliwanag. And then later on, makikita kaya pala. Oh. Ang sarap ng ganun. Nakikita nila, not because you defend yourself, not because kasi nakita nila yung character mo eh. Okay? Good character will always precede good reputation. Pero kapag reputation lang ang iningatan natin, yung sasabihin ng iba, kinakailangan malinis yung aking pangalan. Kinakailangan talagang may poster ako dyan. Di ba? Madaling lapitan, mahirap hanapin. Alright? Ganun lang pagkapapogi. Pero kung aayusin natin yung character natin, yung good reputation will follow. Fire from within. Okay? And then eventually, it will reflect to the fire on the altar. Yung apoy ng paglilingkod. Pero habang naglilingkod ka, be very, very careful nang maglagay tayo ng strange fire sa altar ng Panginoon. Okay? Our fire should comes from God. And let us not extinguish that fire. Okay? This morning, it's a good reminder sa bawat isa po sa atin. We are now officially on the second half of 2026. Let us evaluate ourselves. Lord, kumusta ba yung ningas ko sa'yo? Ngayon nangangalahati na kami ng taon. Ako po ba'y patuloy na nagiinit? Ako po ba'y stable lang? O ako'y nanlalamig na sa paglilingkod? It's a good
reminder sa bawat isa sa atin na magkaroon tayo ng self-re-evaluation. Ano na nga ba yung temperatura ko sa aking relasyon at paglilingkod sa aking Panginoon? And we praise God. Bakit? Yung mga ganitong opportunity na ibinibigay sa atin ng Diyos, tinatawag tayo ng Panginoon hindi para manlamig, hindi para maging maligamgam. Ayaw ng Diyos yan. Ayaw niya ng malamig, ayaw niya ng maligamgam. Ang nais niya, mainit tayo sa paglilingkod. Amen. Kaya nga, it's a good reminder yung recommitment Sunday natin. Anong aspect ng buhay mananampalataya natin ang kinakailangan nating pag-initan pa sa Panginoon? Lord, what about my attendance? What about this morning? Isipin natin, ipangako natin sa Panginoon, punta tayo dun sa basic muna. Bago tayo pumunta ron sa talagang malaliman na paglilingkod. Hindi ba? What about ialay natin sa Panginoon? Lord, what about starting this Sunday, I will try to commit that every Sunday, I will worship you in spirit and in truth. After all, 7 days ang binigay mo. 6 days para sa akin, pero yung isang araw tapos konting oras lang, ibibigay ko pa para sa'yo. Okay? What about mag-start tayo on that commitment? Okay? So sa mga malalago na sa pananampalataya, maaaring dati, ma-attend ka ng prayer meeting, ngayon, kinatatamaran mo na. Okay? What about recommit? Lord, thank you sa message. Nanlalamig na ako sa prayer meeting. Thank you sa paalala, kinakailangan painitin mo ulit ako. What about sa soul winning? Dati nagso-soul win ka na, nagsishare ka na ng gospel, pero parang umurong ka ulit. Siguro dahil matagal tayong na-stop, tapos nahiya na tayong bumalik. 'Di ba? Pero alam nyo mga kapatid, palaging may pagkakataon na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Okay? What about in our service? Okay? What about in our giving? What about in our attendance? 'Di ba? Ang nais sa atin ng Panginoon, patuloy tayong mag-forward. Kung sa paningin mo, parang, Lord, parang umatras ata ako ngayong taon na. Parang yung maturity ko yata, naging stagnant na. Di ba? Ganyan ang ginagawa ko ng mga kapatid. Kahit sa church, pagkatapos ng church natin, pagkagabi na, pinapanood ko yung live. I'm trying to see, ano pa ba yung pwede naming i-improve? Siyempre, hindi lang din yun ang tinitingnan ko. Tinitingnan ko rin yung sarili ko. Lord, ano yung pagkukulang ko ngayon na pwede kong maasikaso later on? Kasi alam ko na mga kapatid, hindi mag-grow ang church kung ako bilang isang pastor, palubog din ako ng palubog. Hindi pwede yun eh. Kaya lagi ko nagkakaroon ng self-evaluation. Lord, ano pa ba yung pwede kong gawin? Ano pa ba yung pwede kong ayusin? Kaya later on, kaya nagkakaroon na tayo ng counseling session kapag di ba? Dati naman wala yan eh. Di ba? Dati naman, si pastor, sa 7-Eleven lang ako nagkakape pag lunch eh. Pero ngayon, ginagawa na natin, nagka-counseling session tayo. Kasi I try to recognize, ano pa ba yung pwede kong magawa para makatulong sa church, para makatulong sa kapatiran natin, para mas lalong lumago ang gawain. Amen. That is self-evaluation. And that is me as the pastor. Alam ko, I'm not perfect, pero yun yan, sinasabi ko sa inyo, palagi kong merong self-re-evaluation. Okay? Lagi ko sinasabi, ang sisip talaga palagi sa akin. Laging ganun ako. I'm not trying to point my finger with other people. Kapag nagkakaroon ng problema, lagi kong tinatanong ang sarili ko, ano yung pwede kong nagawa o yung hindi ko nagawa? Laging ganun. Self-evaluation. And that is, yun nais kong i-share po sa bawat isa. Kasi kung lahat tayo ganun ang mentality, hindi kasi siya eh. Kasi siya. No, you cannot control that eh. Yes. Hindi mo makokontrol yung attitude niya eh. Hindi mo makokontrol yung action niya. Hindi mo makokontrol yung mga bagay na kaya niyang gawin o hindi niya ginagawa para sa Panginoon. But what you can control is your own attitude and your own response sa mga bagay-bagay. Pero kung lahat tayo ganun mag-isip, meron tayong self-evaluation, Lord, ano pa ba yung pwede kong magawa to make me and our church better? Okay? Kung lahat tayo may ganung klaseng mentality, kapatid, lahat tayo iniisip yung kaya nating gawin, lalago yung ating iglesia. Okay? Tingnan nyo yung Facebook ko, punta kayo sa marketplace, tingnan nyo, puro bahay na doon. Puro bahay. Laging nakalagay doon, church for rent, ganun, house for rent. Kaya alam ko na yung presyuhan ng mga bahay sa marketplace. Okay? Kasi yun ang heart ko eh. Yun ang heart natin. Ano pa ba yung pwede nating magawa? Hindi po ba? Self-evaluation. Fire from
within. So this morning, as we approach, or hindi na nga approach, as we are now in the second half of the year, it's a good to recommit ourselves to God. Okay? Paalalahanan natin ating mga sarili na ang paglilingkod sa Panginoon, hindi ito seasonal. Hindi ito tsamba-tsamba lang. Kundi kung tinawag tayo ng Diyos sa paglilingkod, hanggat tayo'y kadyang kunin, rapture man o kamatayan, matagpuan po tayo na nagtatapat sa Kanya. Keep the fire burning. Keep the service going. Yun lamang po ang message po natin sa umaga po na ito. Ama namin Diyos na dakila at papayarihan po sa lahat. Thank you so much, Lord, sa message na amin pong napakinggan. Lord, help us to keep the fire burning and to keep the service going. Help us, Lord, to recognize our fire from within. Kumusta na ba yung apoy namin, yung personal naming apoy sa paglilingkod? Kumusta na ba yung relationship po namin sa iyo, Diyos? Because after all, if we have a healthy relationship, automatically or eventually, it will be resulted to healthy service sa iyo, O Panginoon. So, Lord, help us na alagaan yung aming devotion, yung aming buhay, panalangin, yung aming self-evaluation. Help us, O God, palagi namin tingnan ang aming mga sarili sa salamin ng inyong salita. At kapag matagpuan na kami kulang, O Panginoon, tulungan niyo po kami, O Diyos, na ito'y maabot sa pamamagitan ng inyo pong biyaya. Salamat po for this Recommitment Sunday. Thank you for the reminders coming from your word. Help us, O God, to be more faithful. Help us, O God, to really pursue yung mga bagay na nais po ninyo sa amin. And as we prepare for the second half of the year, nawa po, Lord, mas lalo po kaming matagpuan na naglilingkod at nagtatapat. Ito po ang aking samot dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesucristo. Amen and amen.